I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test. Aasa pa rin ba kung walang patutunguhan at walang kasiguruhan ang What's up mga tol, magandang umaga sa inyong lahat. Meron na naman tayong i-repair dito, isang Pensonic 24 inches na TV. So tingnan natin yung model nya ito. So parang malabo, no? Screenshot ko na lang yung model nya mga tol. So yan, problema pala nito, no power siya mga tol, kahit na standby power wala, no? So plug in muna natin, no? Check natin. Yan, wala talaga, no? Secondary power wala, no? Hindi siya nag-indicate ng light, hindi siya nag-red light. Yan, so wala talaga mga tol. Nabuksan na natin to, plug out ko. Okay, buksan muna natin to mga tol. So sa pagbukas nito, tanggalin lang natin to mga tol. Huwag na natin yung hole na buksan natin. Okay na yan. A few moments later. Yan, ito nga pala yung loob na niya mga tol. Nabuksan na natin. So makikita natin dito, ito yung power supply section niya mga tol. Maliit lang yung power supply section niya. So dito tayo magfo-focus mga tol, kasi wala siyang power. So itong plug niya, dito tayo unang mag-check up itong wires niya. So ayan, screw lang muna natin itong mga tol para ma-check up natin ng mabuti. Hindi tayo mahirapan sa pag-check up. Unscrew ko muna. So unscrew ko na lahat mga tol. So tanggalin na natin. So ito nga pala yung power supply niya. Kita nyo, naka-insulate siya ng parang papel. Tanggalin lang natin to para check up natin. So tinanggal ko muna yung mainboard niya mga tol, kasi power supply yung problema natin. So magbo-voltage check tayo gamit tong digital multimeter natin. So nasa na ba yung power supply? So ito yung power supply niya mga tol. Diyan tayo magsusukat, no? Naka DC mode tayo. Hanap tayo ng voltahe kung presence ba yung 300 or 200. Ayan, 270. Okay naman, may babasa tayong 270 dito sa filter capacitor nya primary. So check natin yung drain nya, yung sa regulator nya mga tol. Syempre malamang may voltahe yan kasi connected yan sa filter. Ayan, 271. So okay, no? May voltahe naman tayo. Dito tayo sa secondary nya kung may voltahe ba. So ayan, walang voltage. Dapat may 12 volts dapat dyan na voltahe mga tol, pero wala, no? Wala tayong voltage check. Ayan, wala rin sa mga regulator dito. Wala mga tol. So dapat may 1.7 something dyan. Ayan, 3.3 wala naman talaga dyan, kasi kapag nag-oscillate lang, tsaka na yan mag 3.3. So dito banda sa secondary walang voltahe mababasa. Nandito sa primary yung sira mga tol. Pagka ganyan, either yung regulator yung sira or may ibang pyesa pa dyan, basta nasa primary section lang. So ito mga tol, naka-unplug na siya. So ito rin itatandaan nyo, kapag may problema yung primary natin o regulator, tatandaan nyo may naka-store pa yan na voltahe dito sa filter nya. Ayan, 268. So meron pa. So meaning hindi nakalabas yung voltahe nya, nandito yung sira lang, no? Nasa primary section lang talaga, hindi siya nakapunta doon sa secondary. So discharge muna natin to. So ayan mga tol, na-check up po na lang lahat. Itong filter capacitor, itong mga nakapalibot na diodes dyan, okay naman, wala tayong nakitang short. Wala, na-test na natin yan lahat. Tsaka itong sa secondary, na-check na rin natin yan. So ngayon, wala na tayong ibang suspect, itong regulator na lang. Ito, papalitan natin itong mga tol. Ito yung value nya, K4758. Yan. So wala tayong pamalit nito mga tol. So magpo-forwards na lang tayo. Tanggalin lang muna natin. So ayan mga tol, natanggal na natin yung regulator nya. So ayan,
So dito tayo magtatapping mga tol doon sa 4 wires natin, no, yung red color. So ito na 'yon, no. Ito yung 4 wires na ikakabit natin. A few moments later. So ayan, tapos na natin na ikabit yung 4 wires natin mga tol. Itong green at saka gray papunta doon sa nakahang na dalawang paa ng optocoupler mga tol, patungong secondary niya. Ayan. So meron na tayong tutorial na ginawa dito na hindi na tayo magpipihit ng trimmer. So dinirect na lang natin doon sa optocoupler niya. So di ko na pinakita kasi nakagawa na tayo ng video niyan. Check na natin yung secondary kung meron na bang 12 volts dito na mababasa natin. Ayan, so meron na. Meron na mga tol, itong isang diode pa. Ayan. So yung 3.3 pala mga tol, wala pala tayong magababasa dyan. Normal yan kasi di pa siya nag-oscillate. Kapag ka nag-oscillate na yan, meron ng voltahe dyan. Ayan, 12 volts, meron na. Yung ibang voltahe dito. Okay na yan mga tol, basta okay na yan. So, kunin ko lang yung yung panel niya mga tol. Kakabit na natin mga tol, no? Kunin ko lang. So ayan, habang kinakabit natin itong mga tol, huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa channel natin, no? Maraming salamat sa palaging pagsuporta sa ating channel YouTube. So ayan mga tol, naikabit ko na lahat, no? Maliban na lang dito sa LCD na sakit niya mga tol. So check natin kung iilaw na ba yung backlight niya. Ayan, so umilaw na. So magandang sinyalis na yan, no? Mga tol, na okay na to. So ikakabit na muna natin tong sakit na connection sa LCD niya mga tol. Okay. So ayan mga tol, no, nakabit ko na yung sakit patungong LCD niya at saka yung 4 wires, nakita nyo. Kabit na yan. So plug na natin. Yan. So ayan, kita nyo, umilaw na, sumindi na yung standby power niya. Secondary switch natin mga tol. Yun. So na green light na siya. So meaning may display na yan. Diba? Sabi ko naman sa inyo mga tol, kapag kaganyan lang yung sira niya, regulator, no? So ayan, nag-display na yung no signal niya at ikakabit na natin lahat-lahat, no? Yung casing niya, mga tol. Ayan, kita nyo yung 4 wires na yan. Didikit lang natin yan dyan, no? Ito yung mga sira niya, no? Yung regulator, tsaka itong optocoupler niya. Tinanggal ko lang pero okay naman to. Yung optocoupler lang ng 4 wires yung ginamit natin mga tol. So balik na natin yung housing niya. So ito na siya mga tol, no? Na-testing na natin ang may signal, no? Cable. So okay naman, wala naman tayong nakitang hairlines, no? Kahit ano. So ayan, no? And that's all for today's video muna mga tol. Sana may natutunan kayong bago. Maraming salamat sa panonood, no? At ingat kayong lahat.